nga ba ang hindi nakakakilala kay Diddy o Puff Diddy? Mula sa pagiging rapper, songwriter, producer, negosyante at syempre ang kabila ang pagpapaparty niya na dinadaluhan ng mga naglalaking artista sa Hollywood. Nasa spotlight ngayon ng rapper dahil sa di umano'y kabulastugan at mga iligal na nangyayari sa loob ng tinatawag na mga freak-off parties. Inaresto ito lamang September 16 si Diddy dahil sa patong-patong na kaso na kinasasangkutan. Sa dami ng naglalabasang balita at mga videos tungkol sa pagkakakulong ng producer-rapper, marami din ang nagtatanong, isa ba si Justin Bieber sa mahabang listahan ng mga biktima ni Diddy? Si Usher ba ang papalit sa kanyang trono pagkatapos niya itong i-mentor noong 13 anyos pa lamang ang pop singer? Ano ang totoong nangyari sa loob ng mansyon ng producer-rapper habang nasa custody niya sina Usher at Justin Bieber? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. Unang sumikat si Sean John Combs o mas kilalang Puff Daddy o Diddy taong 1990s. Isa sa mga kantang matatandaan natin ay ang I'm Missing You kasama niya si Faith Evans na nanalo ng Grammy Award noong 1998. Nagpatuloy ang pag-alagwa ng karera ni Diddy nang ma-establish niya ang record label na Bad Boy Records kasama si Notorious B.I.G. o Biggie. Ang record label lang naging daan para kina Mary J. Blige, Lil Kim, Mariah Carey, Boyz II Men, TLC at Usher para mag-launch ng mga album na sumikat din noong dekada 90. Ang pagsikat niya sa music industry bilang producer, songwriter at rapper ang siyang naging daan sa malawak na network ni Diddy. Kabila ang collaborations, endorsements at mga negosyo ang nagpataba sa bangko ng sikat na producer-rapper. Sinasabing isa sa pinakamayamang musical artist si Diddy na tinatayang nasa $600 million hanggang $1 billion ang net worth ngayong taon. Hindi maitatanggi na kasabay ng kanyang yaman at kasikatan ay ang mga koneksyon niya sa bigating personalidad. Hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya at eskandalo si Diddy dahil sa mga gulong kinasangkutan niya. Bago pa ang pag-aresto nito lamang September 2024, $500,000 ang naging out-of-court settlement ng rapper-producer nang upakan niya ang manager ng rapper na si Nas sa opisina nito noong 1999. Isang cameo ang pinatatanggal niya sa isang music video, ngunit tumanggi ang manager ni Nas. Taong 2003 naman ang inakusahan din ng pang-aabuso sa mga factory workers ng Honduras ang rapper kung saan pinoproduce ang kanyang clothing line. Ayon sa mga report, sa pilitang pinag-overtime ang mga trabahador at hindi binabayaran ng tama. Dagdag pa dito ang di umano'y paglalak sa mga banyo at mandatory pregnancy test sa utos na din ni Diddy. Siyempre pinabulaanan ito ng kampo ng rapper at Honduran government. Inakusahan nila ang mga aktivista ng paninira sa pangalan ng bansa. Walang naging legal actions tungkol dito na pinapakita lamang ang kapangyarihan at koneksyon na meron ng rapper. May mga conspiracy theory din na may kinalaman si Diddy sa nangyari kay Biggie at Tupac. Bali-balita noon ang planong paglipat ni Biggie ng ibang record label bago siya iniligpit noong March 1997. Kung sakaling nangyari ang paglipat, malaking kawalan ito sa Bad Boy Records. Ngunit hindi rin nakaligtas sa mga fans ang bigla ang pagbulusok ng sales ng mga album ni Biggie pagkatapos ng insidente. Ayon naman kay Keith D na isang gang leader at kasalukuyang nakakulong dahil sa pagpaslang kay Tupac, inoperan daw siya ni Diddy ng $1 million para mawala sa landas niya ang rapper. Sinasabing isa sa motibo ay ang namumuong tensyon ng East Coast at West Coast hip-hop community. Lahat ng ito ay nanatiling spekulasyon dahil wala pa ring matibay na ebidensya na magdidiin kay Diddy. Isa pa sa kontrobersyang kinaharap niya ay ang barilan sa isang club sa New York taong 1999. Ayon sa mga report, kasama niya ang nooy girlfriend na si Jennifer Lopez at ang protege rapper na si Shane. Nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni Puff Diddy at ng nakaaway niya sa club. Walang makapagturo kung sino ang kumalabit ng gatilyo dahil nanatiling tikom ang bibig ni J-Lo. Napawalang sala si Diddy samantalang nakulong naman ng 10 taon si Shane.
Marami pa ring spekulasyon tungkol sa tunay na nangyari ng gabing yun. Taong 2017 naman ang kinasuhan si Puff Diddy ng kanyang personal chef ng pang-aabuso na nasettle din out of court taong 2019. Hindi ito ang unang kaso ng kabastusan ng rapper dahil ayon sa mga report, humigit 100 alegasyon ang kinakaharap niya. At ang mas matindi pa, may mga minor de edad na kasama sa listahan ng kanyang mga biktima. Noong nakaraang taon, November 2023, tuluyan ng nagsampa ng kasong RAPE, pananakit at pangbubugaw si Cassie Ventura na long-time on and off girlfriend ni Diddy. Gaya ng mga nauna, nagkaroon ng settlement at na-dismiss ang patong-patong na kaso laban kay Diddy. Muling nakaladkad ang pangalan ni Cassie nang kumalat sa internet ang isang video ni Diddy at ng dalaga sa isang hotel. Hinabol ng rapper ang dalaga sa hallway kung saan naabutan niya ito. Batok at tadyak ang tinanggap ni Cassie. Binalibag at kinaladkad niya rin ito nang subukang tumakas mula sa kanya. Lumabas ito pagkatapos masettle ang mga naunang kaso na pinabulaanan ng kampo ni Diddy. Ngunit ayon sa mga report, binayaran ng rapper ang hotel ng $50,000 para huwag ilabas ang video. Isang kaso pa ng pang-aabuso ang isinampa ng isang di pinangalanang college student mula Syracuse University sa New York. Ayon dito, sikretong nirecord ng rapper ang ginawang panghahalay at ipinakita sa ibang tao. Nang sumunod na araw, sinugod siya ni Diddy sa kanyang tinutuluyan kung saan tinakot at naging bayolente di umano ito. Nakilala ng model na si Crystal McKinney si Diddy sa isang fashion show taong 2003. Inimbitahan siya ng producer sa kanyang studio at nangakong tutulungan sa kanyang career. Nalango siya sa alak at tulad din ng iba pang biktima, nagising na lang siya sa isang taxi cab pauwi sa kanyang apartment. Sa takot sa koneksyon ni Diddy, itong 2024 lang din nagsampa ng kaso ang modelo. Hindi malinaw bakit halos lahat ng mga kasong kinaharap ng bilyonaryong si Diddy ay nauuwi sa settlement. Ngunit makikita ang pattern ng pag-uugali ng rapper dahil halos pare-pareho ang mga reklamo at eskandalo na kinaharap niya. Ang mga sinasabing biktima ay pare-pareho rin ng aligasyon tungkol sa gamot na maaring inilalagay sa kanilang mga inumin. Sikretong pag-video at paggising ng walang saplot sa harap ng producer-rapper at iba pa netong kaibigan. Hindi pa dito natapos ang mga RAPing kasong kinaharap ni Puff Diddy dahil maliban sa di umano'y mga minor de edad at mga kababaihan, mahilig din sa boylet ang producer-rapper. Isang Derek Smith ang nag-file ng $100 million lawsuit noong June 2024 laban sa mogul dahil din sa mga nangyari sa kanya nang umattend daw siya sa isa sa mga party ni Puff Diddy. Ayon dito, nakaranas siya ng pagkahilo na maaring dahil din sa kung anong inilagay sa kanyang inumin. Katulad ng mga naunang biktima, parehong mga kabastusan ang kanyang naranasan sa party sa Detroit, Michigan noong 1997. Isa pa sa kasong kinakaharap niya ay ang $30 million lawsuit mula sa isang producer din na si Rodney Lil Rod Jones Jr. Ang affidavit ay naglalaman ng detalyadong pang-aabuso ni Diddy sa kanya. Kasama din kinasuhan ang anak ng rapper na si Justin Combs, ang kanyang chief of staff at ilan pang kaibigan ni Diddy. May mga videos at pictures di umano na magpapatunay ng mga iligal na nangyayari sa pagitan ni Diddy at ng kanyang mga kasamahan. Sa pilitan din daw siyang pinagamit ng bawal na gamot at hinihipuan sa maselang bahagi. Maraming naglalakihang pangalan sa Hollywood ang dinawit ni Lil Rod sa kasong kanyang isinampa. Dagdag pa sa listahang ito ay sina Lisa Gardner na 16 years old lamang na magkaroon ng encounter kay Diddy. Ang singer na si Don Richard at Talia Graves na idinawit din ang bodyguard ng producer-rapper sa kaso. Ito ay ilan lamang sa napakahabang listahan ng mga kasong kinakaharap ng hip-hop mogul. September 16, 2024 nang arestuhin ng mga federal agents ng HSI o Homeland Security Investigation si Sean Diddy Combs sa Manhattan Hotel. Maliban sa mga una ng kinakaharap na kaso ni Diddy, sinasabing matagal ng under surveillance ang rapper dahil sa di umano'y malawakang operasyon ng pangbubugaw at pang-aabuso. Isa sa kasong isinampa sa kanya ang tinatawag na racketeering conspiracy kung saan ginagamit niya ang kanyang negosyo bilang front para maisagawa at mapagtakpan ang mga iligal na gawain.
Nakasaad din sa indictment na si Sean Combs o Puff Diddy ay inaakusahan ng pang-aabuso, pananakot, pananakit, forced labor, panunuhol, kidnapping at obstruction of justice. Tinatakot niya din ng mga babae na sisirain ang kanilang mga career kapag hindi sila sumunod sa gusto niya. At kapag hindi niya pa rin nakuha ang gusto, nagiging bayolente ang rapper. Isa pa sa pinag-uusapan ngayon ay ang tinatawag na freak-off parties na kasama sa indictment. Ang maaring umatin lang ng mga nasa VIP list. Hindi ito katulad ng mga regular na party na simpleng kwentuhan at sayawan ang nagaganap. Dinescribe ito bilang wild, crazy at secretive. Planado daw di umano ang party kung saan kontrolado ni Puff Diddy ang galaw ng mga umaattend sa pamamagitan ng umaapaw na inumin at pakipagtalik sa isa't isa habang lango sa bawal na gamot. Tumatagal daw ito ng ilang araw kung saan binibigyan din ng IV fluid ang mga bisita. May nakaantabay din di umanong mga health professionals para sa kung anumang disgrasya na posibleng mangyari. Sa kawalan daw ng kontrol sa kanilang mga sarili, nagpe-perform ang mga bisitang ito kasama ang mga babae at lalaking bayaran sa harap ng rapper. Ginagamit din di umano ni Diddy ang mga videos na ito para sa pansariling pagpapasaya. Ito rin ang pang-blackmail niya sa mga umaattend para hindi sila magsalita o magkwento sa kung ano ang nangyayari sa loob ng mga parties. Ayon pa sa mga report, may mga testimonyang hawak ang ahensya mula sa mga taong umattend ng mga parties ng rapper. Nakasaad dito kung paano sila sapilitang sumusunod sa lahat ng gusto ni Diddy dahil na rin sa pagkabangag. Ni-raid ang multi-million-dollar mansion ni Diddy sa Los Angeles kung saan nakumpiska ang mga droga, armas na ginagamit di umano ni Diddy para manakot sa mga hindi sumusunod sa kanya at tinatayang humigit 1,000 baby oil at mga pampadulas na kung ano. May mga ebidensya din di umano ng recordings at mga electronic devices na ginamit sa malalaswang gawain ni Diddy. Ayon sa abogado ni Diddy, isinurrender niya sa kanila ang kanyang passport para patunayan na hindi siya lalabas ng bansa. Nag-offer din ang kampo ng producer-rapper ng $50 million na piyansa kasama ang ilang properties sa Miami bilang collateral. Sa kabila ng ilang ulit na pagre-request na makapagpiyansa si Diddy, patuloy itong dinideny ng korte. Kasalukuyang nakadetain si Sean Diddy Combs sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn, New York. Patuloy namang naglalabasan ng mga naglalakihang pangalan sa Hollywood na maaaring kasabwat o maaaring biktima ng hip-hop mogul na si Diddy at ng kanyang mga freak-off parties. In-encourage din ng federal government na lumantad at mag-file ng kaukulang kaso ang mga iba pang naging biktima ng producer-rapper. Sa kabila ng patuloy na pagdistansya ng mga A-lister na artista ng Hollywood, mukhang marami sa kanila ang maaaring makakasuhan kapag napatunayan na may direktang partisipasyon sila sa iligal na mga gawain. Hindi nakaligtas ang nooy protege ni Sean Diddy Combs na si Usher. Usap-usapan ngayon ang pagbura ni Usher sa kanyang mga tweet tungkol sa kanyang mentor. Hati ang opinyon ng mga fans tungkol sa relasyon ng pop singer at ni Diddy. Lumitaw ang isa sa mga interview niya sa isang show kung saan sinabi niya na may mga nakita siya na hindi dapat makita ng 13 years old na bata. Ito'y nakadagdag lang sa mga katanungan ng fans kung grinom nga ba siya ni Diddy o isa din siya sa biktima. Si Usher ay isa sa mga naging protege ni Diddy at naging daan ng pop singer na makilala sa music industry. 13 years old pa lamang siya nang lumipat sa New York at tumira sa mansyon ni Puff Diddy. Ang arrangement ng dalawa ay tinawag na Puffy Flavor Camp kung saan inamin ni Usher na nakita niya kung paano mamuhay ang isang hip-hop mogul. Dinescribe niya sa isang interview ang mga nakita niya sa loob ng mansyon bilang, and I quote, "very curious thing and it was pretty wild," end of quote. Tinanong siya ng host kung papayagan ba niya ang anak na magpunta sa Puffy Flavor Camp at mabilis na sinagot ito ni Usher ng hindi.
There were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Nagbigay din siya ng iba pang detalye ng mga nangyayari sa loob ng mansyon ni Diddy nang interviewin siya ng Rolling Stone magazine taong 2004. Ayon sa pop singer, and I quote, "There was always girls around. You'd open the door and see somebody doing it." End of quote. Isang dokumentaryo din ang lumabas kung saan may makahulugang hirit ang pop singer tungkol sa pamumuhay kasama si Diddy. Madalas daw sila nag-aaway dahil walang katapusang party ang nagaganap sa loob ng mansyon. I'm not here to party with you. I don't want to go to the clubs. Matter of fact, I'm too young to even be in here. Why you got me in clubs? Sa kabila ng mga espekulasyon sa kung ano ang papel ni Asher sa buhay ni Diddy, nananatiling tikom ang bibig niya tungkol sa kanyang mentor at sa mga kasong kinasasangkutan na ito. Katulad ni Asher, naglitawan din ang interviews at clips ng isa pang pinagkakaguluhang pop singer sa buong mundo na si Justin Bieber. Sa kabila ng pananahimik niya, maraming tanong ang gumugulo ngayon sa milyon-milyon niyang fans. Matatandaan na sumikat si Justin Bieber nang mag-viral ang kanyang mga video sa YouTube taong 2008. Nagko-cover ng mga sikat na kanta at nagpe-play siya ng mga musical instrument na magkaroon ng interes ang talent manager na si Scooter Braun. Agad niyang inilipad si Bieber mula Canada papuntang Atlanta para maipakilala kay Usher. Ito ang naging simula ng koneksyon at exposure ng batang pop singer sa Hollywood. Pagkatapos ma-release ang kanyang unang album noong 2009, hindi na mabilang ang kabilaang offer sa pop star. Kabila ang tour, endorsement at sandamakmak ang natanggap na awards ni Bieber. Taong 2009 nang makilala ni Justin si Diddy para sa isang collaboration. Isang video ang lumitaw kung saan excited na pinagmalaki ng binatilyo ang pagpunta sa mansyon ng rapper. Ayon sa video, mag-stay ng 48 hours si Justin Bieber sa pangangalaga ni Diddy. Hindi daw nila maaring sabihin kung anong gagawin nila pero tinag niya itong 15-year-old's dream. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. Binaliwala lang ito ng mga nakanood noong una, ngunit sa pagkakaaresto kay Diddy, lalong tumitibay ang paghihinala ng mga fans na maaring ito ang naging simula ng trauma ng bata. Isa pa sa nakakakilabot para sa mga sumusubaybay sa kaso ay ang video kung saan nagkita ulit sina Diddy at Bieber pero mahahalata ang pagkailang ng binatilyo. Tinanong din ng rapper kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ng pop star. Hey, young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you haven't... Naging regular si Bieber sa mga parties ni Diddy kung kaya't isa din ito sa katanungan ng lahat kung ang pinupuntahan ba niya ay ang tinatawag na freak-off parties. May mga pictures at videos na makita na nakasalamin pa ang binata at mukhang lango sa kung ano man ang ibinibigay sa kanila sa party. Isang clip mula sa mga Kardashians ang lumabas at inamin din ni Khloe na nakasama niya sa party ni Diddy si Justin Bieber at iba pang artista. Kasabay ng pagsikat ng pop star ang pagbabago ng ugali niya na hindi nakaligtas sa kanyang mga fans. Mula sa pagiging masayahin, naging laman ng mga balita si Bieber dahil sa kabilang iskandalo na kinakaharap niya. Sa pananaw ng mga hindi fans ng pop star, lumaki lang ang ulo niya dahil sa kasikatan at naging spoiled brat dahil sa yaman. Nalulung din sa iba't ibang bisyo dahil hindi daw kinaya ang pressure ng Hollywood spotlight. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Ngunit unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng karamihan dahil sa mga naglalabasang clips ng newly dad na si Justin Bieber tungkol sa mga personal niyang issue na may kinalaman sa kanyang mental health. Nag-alala ang kanyang mga fans ng sunod-sunod na selfie videos ang pinost ni Bieber habang umiiyak. Hinihinalang may kinalaman ang public breakdown ng pop star sa mga pinagdaanan niya na maaring nag-iwan ng trauma. Ayon sa isang interview kay Bieber, hindi niya gugustuhin na maranasan ni Billie Eilish ang mga naranasan niya. Inamin niya rin ang pagkalulong sa bisyo para makayanan ang buhay sa Hollywood.
Sa kabila ng naglalabas ang mga lumang videos at clips ni Bieber, mas pinagtutuunan niya ang pangangalaga sa kanyang anak. Ang paglitaw ng mga lumang interview at video clips ay patuloy na nagsisirculate sa social media. Marami sa mga nakanood nito ang umaapila at umaasa na magsasalita at magkukwento ang popstar sa totoong nangyari sa kanya. At kung isa siya sa biktima ng producer-rapper, dapat managot ito sa mga traumang hanggang ngayon ay pilit niyang pinaglalabanan. Isa pang video ni Diddy at Bieber ang lumitaw kung saan parang kinakapkapan ng rapper ang popstar. Ayon sa mga fans, maaaring alam ni Diddy na under surveillance siya at natatakot na ikanta ni Bieber sa totoong nangyari sa mga parties niya. Isa pa sa nakadagdag sa isipin ng mga sumusubaybay sa kaso ni Diddy ay ang paglabas ng libro na Kim's Lost Word. Isinulat ito ng ex-wife ni Diddy na si Kim Porter na questionable din ang pagpanaw taong 2018. Ayon sa libro, na-discover di umano ni Kim ang kabalbalan ng dating asawa. Gumawa daw ito ng mga kopya ng mga tapes na ginawa ni Diddy kung saan inaabuso niya ang mga batang lalaki kasama ang isang 18 years old na sikat na pop star. Hindi ito pinangalanan ni Kim ngunit isa ito sa naging basihan ng mga Biebers na maaring isa siya sa naging biktima ng rapper. Marami pa ding naglalabas ang mga interviews at clips sina Usher at Bieber. Unti-unting nakikita ng mga fans ang mga sagot sa tanong kung bakit bigla na lang nagbago ang pop star. Hindi rin maiwasan na may konekta ang pag-iyak sa publiko ni Justin sa mga kasong kinakaharap ni Sean Combs o P. Diddy. Patuloy na umaasa ang lahat na mabigyan ng hustisya ang pop star kung isa talaga siya sa nakaranas ng pang-aabuso. Hindi man direkta ang paninisi kay Usher dahil siya ang sinasabing nag-alay kay Justin kay Diddy, nais naman nila sabihin ng pop singer ang lahat ng kanyang nalalaman. Samantala, umaten ng trial date hearing ang mga anak at ina ng producer-rapper. Hindi ito isinapubliko ngunit inilabas ang trial date para sa susunod na taon, May 5. 6 pang biktima ang lumutang kasama ang isang minor de edad. Nagsampa din sila ng kasong pangahalay laban sa mogul. Ito ngayon ang mga tanong ng karamihan. Sa pattern ng mga iskandalo na kinasasangkutan ni Diddy, isa din kaya si Bieber sa inabuso at binugaw niya sa mga kaibigan? Pinagkanulo ba ni Usher ang popstar kay Diddy? Sino pang mga A-lister ang makakasama ni Diddy sa kanyang selda? I think that we become friends in a strange way. And he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television.